Good morning guys. Ayan, kamusta kayong lahat? Tagal-tagal tayo hindi nakapagkalikot ng motor, hindi tayo nakagawa ng video na kalikot serye kasi na busy tayo lately sa pamilya, baka bakasyon. So, ayan, for today's video, magpapalit lang ako ng langis nitong aking si Doming. Yan, kasi i-long ride ko to Dadalhin ko to sa Samar. Wala pa namang lalabas na sa panel na kailangan na magpalit, pero di ko kasi alam kung kailan to last pinalitan ng oil. Tsaka makikita naman dito na maitim na yung oil. So, papalitan ko na nitong Kawasaki Genuine Oil na 20W50. So, syempre may magtatanong dyan, bakit 20 na dapat lang 15W50. So, itong gagamitin ko kasi sobrang init ng panahon ngayon at saka yun nga, ilolong ride kasi to. Malayo-layo yung tatakbuhin ko. Mula Batangas hanggang Samar tapos pabalik. So, mas maganda yung medyo malapot ng konti. Kasi yun nga, mainit ang panahon at sobrang iinit ang makina nito dahil sa malayo ang tatakbuhin. Kaya ito yung napag-decidean kong gamitin at sa pagbalik ko, tatakbo ako ng mga halos 2,000 kilometers kasi malayo balikan plus yung ibang lakad ko pa doon. So halos 2K ang tatakbuhin nito kaya pagbalik ko, change oil ko rin ulit. Pag nagpalit ka ng siyempre sasabay na natin yung filter para ayos. Dito sa left side ang drain plug. Yan. Kaya pag drain natin yan, tatama sa tambutso. Kaya pag in-start natin na uusok yan. Pero tatanggalin ko tong belly pan kasi magpapalit tayo ng filter nga. Tinanggal ng filter, may lalabas pa niya langis. So masasalok sa nitong belly pan. So baka may stuck dito sa dulo yung langis. Kaya tatanggalin ko na lang din. Alright. So yan, natanggal na natin yung belly pan. So yan, kasi pag pumatak dito ang oil may stuck dito. So kaya mas okay na tanggalin na lang natin to. 4 na alin lang naman ang kailangan tanggalin na yan. 2 dito sa gilid, 2 dito sa taas. Alright, drain na natin to. Alright, so 18mm ang size nitong drain plug. So wala pala akong 18mm na size ng socket. So ang gagamitin ko na lang ay itong maliit na katala. So pag wala kayong 18mm socket, ito lang gagamitin nyo. Ingatan nyo na lang na hindi ito masira yung drain plug. Alright, so bibili na lang ako sa susunod. So ang paikot nito ay counterclockwise lang. Yan, butit malambot lang. So, tanggalin lang natin at idirin natin ng oil. So, yun. Sobrang itim na. Yun, So, tama lang talaga na i-change oil na natin kasi, grabe. Grabe itim. So, after nito, after nang mailabas lahat ng oil, may uhugutin tayo dyan na kasi meron pa tong oil strainer dito sa loob. So, hintayin lang natin maubos lang. So habang tinatanggal natin oil, linisin ko na lang muna tong drain plug. Ayan, nalinis na natin yung drain plug. Butil na lang at okay pa ang kanyang o-ring, so hindi pa siya palitin. Ganyan na, konti na lang nalabas, pwede nyo lang hugutin ang oil strainer gamit ang long nose. Dumi. So ito ang kanyang oil strainer. So huwag nyo kakalimutan na tanggalin ito para malinis din kapag magpalit kayo ng langis. Ayan, kung mapapansin nyo pala may parang mga hibla na parang nakapatulis. Yan ay mga bakal-bakal na maliliit na bakal-bakal na galing sa loob. Kaya nakadikit dito kasi may magnet itong oil strainer niya So yan ang purpose niya para dyan ma-imbak yung mga maliliit na bakal na sa loob ng makina. Yan so ngayon, yung oil filter naman ang ating tatanggalin. So gamit lang kayo ng 8mm na T-wrench socket o kung ano meron kayong 8mm. Ayan. Grabe itim ng langis. So ayan, tapos pag natanggal nyo ng 2 tornilyo, ikutin nyo lang to ng clockwise. Ayan. And then saka nyo hugutin. Alright. So ayan. Kaya tinanggal natin ang belly pan kasi may lalabas pa talagang langis dyan. Alright. Wala tayong basahan. Tapos tatanggalin natin yung oil filter. Sikwatin lang natin ng flat screw. Yan. Sikwat lang. Isang sikwat. Yan. Tapos tanggal na yan. Yan, so sobrang dumi na rin ng kanyang filter.
Yan, so iyan lang natin ito mamaya, tutuwid para lumabas pa yung langis hanggang sa maubos ang langis diyan. Itong model na to na na Dominar dapat ay 1.5 lang na langis. Ang UG ay 1.8 yata. So ito 1.5 lang. So may isa't kalahating ganun lang ang gagamitin natin na langis. So ito yung filter na ipapalit natin. So pang ano to? Pang Rouser 200. So yan, same sila ng size ng Dominar. Pares lang. So ito kagandahan sa pag-maintain ng Dominar kasi hindi siya mahal. Lalo tong mga ganitong filter, hindi katulad ng ibang big bike na ang filter ay pang kotse. So ito mura lang, 100 plus lang ito yata eh. Hindi ako nagkakamali, 120 lang yata ito ang bili ko. Alright, so yan. Empty na lang natin tong langis and then palitan na natin. Ayan, so yan. Malinis na ang loob at nalinis na rin natin yung takip. So ugalin lang din natin i-check palagi yung O-ring para hindi masayang yung natin langis. Kasi tulad nito, okay pa. So check nyo kung meron na siyang bitak o maluwag na kasi para ma-sure natin na hindi masasayang natin langis. Kasi pagka maluwag na yan o may bitak na at ibalik nyo lang kaagad, masasayang ang langis. Ito pala pang ano pala siya KTM yung takip. Kasi alam ko same ang makina nito sa KTM eh. Comment daw below kung tama ang ano ko. Alam ko same sila ng makina. Yung Duke 390 tsaka itong Dominar 400. Para silang 373cc. So yan KTM ang tatak ng takip ng oil filter. Lagyan na natin tong bagong oil filter. Yan, tapos push lang natin. Yan, and then balik natin yung cap. Solid pa rin kanina, ikutin lang natin. Ayan naman ay clockwise. Yan. And then yung dalawang tornilyo na 8mm. Alright, so yan. Pagpalit na tayo ng oil filter. Ngayon naman sasalinan na natin ng bagong langis. So hindi pala natin napakita kanina na nung tinanggal natin drain plug, tinanggal ko rin pala itong sa salinan lang langis para mas maganda ang flow ng ating langis. So ayan, ito pala hand tight lang dapat ito, pero kung gusto niyo na mas mahigpit yung gagamitan niyo ng ganito long nose, siguraduhin niyo lang nasasapinan niyo siya ng tela para hindi naman magasgas ito or masira. So tara, balik na natin yung drain plug sa kabila para masalinan na natin ng langis. So punasan lang din natin para tanggal ang konting langis-langis. At saka natin balik tong oil strainer. Ayan, nalinis na natin. So ayan, balik na natin yung oil strainer. Ngayon naman itong drain plug. Kanina counterclockwise, ngayon naman clockwise lang. Alright, so higpitan na lang natin and then pwede na tayo magsalin. So wag lang din sobrang higpit. Yan, okay na yan. So ngayon salin na tayo ng langis. So gamit lang tayo ng embudo para walang masayang. Kamali pala ako na sabi ko kanina na ang required na nito ay 15W50. So ano pala dapat 10W50. Pero ang ginamit ko ay 20W50 kasi nga long ride natin at sobrang init ng panahon ngayon. So kaya tayo nag 20. So ito, pagbalik ko galing sa long ride, i-change oil ulit natin. Titingnan natin na kung anong oil ang gagamitin ko, 10W50 or 15. Titingnan ko muna ang performance itong 20W50. Alright, so ayan, tapos na tayo magsalin ng langis. So balik na lang natin tong takip. So ito dapat hand tight lang, pero kung gusto nyong sigipan gamit ang long nose, tulad sabi ko kanina, sapinan nyo lang ng tela. So bukas gagawin ko lang, lalagyan ko ng tank grip. Nalagyan ko na ng tack box to kanina. So yun, tank grip na lang lalagay ko and then all goods na. Ready na sa long ride papuntang Samar. Alright, sige, dito ko na tatapusin itong video na to. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit na video. So RS tayo lagi lahat and God bless.